Ayun mga kaibigan, wala nang paligoy-ligoy. Ito po ang balita ngayon galing sa Abante. Una sa balita, ICI probe. Inintrigang palabas lang ng Marcos admin. Palabas lang. So ibig sabihin ano to, Abante News, ayaw nyo nang maniwala. Hindi, sino ba nagsabi? Okay. Mukha naman kasing palabas yan. Ang dami-dami namang ahensya dito sa Pilipinas natin. Ba't kasi bumuo pa kayo ng ICI tapos ngayon parang hindi na gumagalaw? Ano ba yan? May kwenta pa ba yan? Okay, ang susunod po nating pag-uusapan na Kamara abangers sa Supreme Court decision ng BP Sara impeachment. Uy, kasi hanggang February pwede na ulit magsampa daw ng kaso kasi naalala nyo nung una nabigo nga sila sa impeach kay BP Sara. Hanggang 4 na beses sila nag-impeach pero wala wenta. Ngayon nga naalala nyo may mga ang dami-daming nilang papel na dinala pero kakasakaya yun. Hindi sa paramihan ng papel yan. Kahit isa lang ang papel basta katotohanan ng ilalabas mo pwede. Kaso yung mga binibintang nyo kay BP Sara, uwa pa kayo. Okay, ito na. Susunod po natin pag-uusapan BBM pinush modernisasyon ng mga airport. May napansin po ba kayo sa balita? PBBM pinush. No? Pero ang nakalagay lang dito BBM. Nice one, Abante. Ulit no? Ayaw na rin ba nilang maglagay ng letter P doon sa PBBM? Pwede. Modernisasyon ng mga airport Okay. Sige. Dumako naman po tayo dito. Vince Dizon, sumbong sa Pangulo, binahan ng pekeng proyekto. Pekeng proyekto. Meron naman talaga kasi yung mga ghost project nga, ang dami-dami. Alamin ho natin yan. At ito nga atong tutuluyan ni Boying Rimulya. Gigil na gigil Parang gusto niyong ipunta doon yung issue. Yung pala, kaya niyo palang tuloyin yung mga ganyan. Bakit sa mga bilyones na nawawala, trilyones na mga tinatanong ng taong bayan, ba't di nyo sikasuin? Sige, abangan din natin yan. At eto nga, Kamara, tatalupan solar franchise na parang ghost. Niloko lang tayo, nilibiste, sabi ni Rimulya. Wow! Heavy si Rimulya. Mga kapatid, eto na. Pakinggan na ho natin. Eto na, unahin natin tong ICI. Pero syempre, bago ang lahat, huwag nyo pong kakalimutan, mag-like po sa ating video. Napakalaking bagay ho kasi ang pagpindot lang ng like, parang nire-recommend nyo na kami sa iba. Maraming salamat at ito na muna sa munang munting paalala. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, Bubulol nandito pa na ang ako. Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa Fiber ni Juan. Eto na, simulan na natin. Yan, dito tayo sa ICI. May tagabasa tayo. Pasensya na kayo sa tagabasa natin. Medyo bulol-bulol. Pero kung medyo tama naman, palakpakan nyo rin minsan. Palike po Eto na, pakinggan na natin. Kinundina ng mga miyembro ng Makabayan Bloc ang deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na patapos na ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng flood control kontrobersya. Mula sa simula, palabas lang ang ICI. Hanggang sa dulo, palabas pa rin. This commission was never meant to genuinely investigate the massive corruption in infrastructure projects. It was designed to create the illusion of accountability while protecting those truly responsible for plundering billions of pesos from the Filipino people. Sabi ni na Active Teachers Rep Antonio Tino, Gabriela Women's Party Rep Sara Jane Elago at Kabataan Rep Attorney Rene Luis Co sa isang pahayag. Sinabi ng Makabayan na hindi na nakabalik sa normal na operasyon ang ICI mula nang magbitiw ang dalawa sa 3 commissioner nito. It cannot even function as a collegial body without a quorum. Yet President Marcos has the audacity to claim that the commission has completed its investigative work and is merely tying up loose ends, sabi ng mga mambabatas. Nako. Kinundina ng mga miyembro ng Makabayan Bloc ang Tama na, isang basa lang. Isang basa, huwag nyo nang padamihin. Kayo naman. Masyadong ganado. Ayun nga, imagine niyo may mga nag-resign na pala, 3 pa daw yun. Isipin nyo na lang kung talagang dedicated yung ICI na yan, ba't may mga nagre-resign? Bakit parang ayaw nilang makisama at ba't parang isipin mo na lang bakit sila nag-resign?
Aalamin lang naman kung sino yung mga masasamang tao, no? O kaya siguro lang ito akin lang siguro nakikita nila yung ICI baka walang kwenta. Eh si ano nga pinatawag nila, wala naman pala. Pumunta ka o hindi, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka bibigyan ng supina, hindi ka etc. kung ano pa man. Tapos ang nangyayari kasi, patago silang nag-iimbestiga. Paano malalaman ng mga tao kung nandaraya kayo sa pag-iimbestiga? Imbestiga, halimbawa, pumunta yung si Rimulya o si si Romualdez o iimbestigahan. Walang nakakita, walang nakarinig, walang kahit na ano, kayo-kayo lang dyan, parang nagbubulungan lang kayo. Paglabas ipapublic, walang kasalanan si Romualdez. Paano nangyari yon? Basta, inimbestigahan ng ICI. Yung mga ganun ba? Sinong maniniwala? Isipin nyo na lang yon mga sir. Kayo naman buwagin nyo man yan o hindi, sayang yung pera. Kasi nga po mga kaibigan, malamang ginastosan din yan. Parang may building nga or biniling building o inarkilang building tapos nilagyan ng mga design ICI. Pero yan na, sinasabi na nga Makabayan Black ba yun? Ano daw pala kayo chuchay-chuchay lang pala kayo. Tapos ngayon mawawala na. Ngayon yung ginastos dyan sa ICI, yung mga basta lahat ng ginastos, sigurado ko million din yan. Edi sayang din. Di ba? Wala na naman. Para saan yan? Wala na. Hindi na daw makagalaw-galaw. Tapos meron pang blue ribbon ngayon. Yung blue ribbon, hindi natin alam. Parang ginugulo din nila Tito Sen, nila School Bukol, at saka ni Ping. Para lang para sa aking pananaw lang naman to. Kasi nung kay Marcoleta, okay naman na Ang dami nyo kasing kuda. Diba? Okay, dumako naman po tayo dito. Ayan, kamera, abangers sa desisyon. Wow, mga abangers, no? Gustong-gusto na nila na si BP Sara Tara, maghahain na tayo, no? Okay, sige. Ang masama niyo kung sabihin ng Supreme Court, wala nang maghahain. Okay, pakinggan natin. Ano bang pangalan nito? Si Ricardo. Ricardo, basa. Umaasa ang mga lider ng Kamara de Representantes na magiging paborable ang desisyon ng Korte Suprema sa inihaing motion for reconsideration kaugnay ng pinatigil na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang news forum nitong weekend, sinabi ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Tinog Party List Rep Jude Asidre na kung magiging paborable ang desisyon ng SC ay magpapatuloy ang pagdinig ng Senado sa impeachment case na inihain ng Kamara noong nakaraang Kongreso laban kay Duterte. So presumably, if ever it is lifted o mabigyang due course yung motion for reconsideration, we expect the process will take off where it started, where it ended, sabi ni Asidre. Ganito rin ang sinabi ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson at Lanao del Sur Rep. Zia Alonto Adyong. Nilinaw din ni Adyong na ang desisyon ng SC ay kaugnay ng proseso at hindi tinalakay ang merito ng kaso upang matukoy kung guilty si Duterte sa mga alegasyon laban sa kanya. Ano ba naman yan? Duterte pa rin. Pero mo nagkakanda. Abangers nga talaga sila. Isipin nyo yung mga iba, yung mga ugok-ugok na kumakalaban sa mga Duterte. Isipin nyo na lang po, mga sir, 120 million, 100 something million. Inulit-ulit ko na nga ito, bisit Sabi nga ni BP Sara, kung magnanakaw ako, bakit 125 million lang? Dadamihan ko na. Imagine niyo yung mga magnanakaw na nawawala. Tingnan nyo na lang yung comparison. Billion-billion ang ninanakaw na pondo. Diba? Tapos yun, wala silang nagagawa. Wala pa raw ebidensya. Wala pa raw sapat na ebidensya para ipakulong ang Pangulo o i-impeach ang Pangulo. Pero si BP Sara meron. Wala nga kayong mapatunayan Pangontra nyo lang, puro katangahan Sa akin lang matinong nagtatrabaho ang mga Duterte. Ginugulo nyo. Ayaw nyo kasing maupo kasi nga makukulong kayo pag naupo si BP Sara. Yun lang yun, di ba? Okay, dumako na po tayo. Ito maganda, napakabigat po para sa akin itong balita ng ating Abante News. Ang galing
BBM. Unang-una pa lang, the best na eh. Parang tinatanggal niya na yung pagiging presidente eh. Yan, maganda po yan. Para sa akin, opinion opinion lang naman. Maganda ho yan na kasi parang hindi namang katuring-turing na presidente itong presidente natin. Sa akin lang hindi ho ako bumabanat. Kasi ang dami niyang mali. Tapos, ayaw niyo pa rin i-impeach. Gumalaw kayo para sa bayan. Hindi para sa isang tao lang. Ricardo, basahin mo na, Ricardo. Makikisuyo lang tayo. Kung nabubulol si Ricardo, hayaan nyo lang kasi baguhan pa lang eh. Ricardo! Upang mas mapahusay ang serbisyo sa aviation sektor, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pribadong business partners na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa gobyerno upang mas marami pang inisyatiba sa infrastruktura ang maipatayo para makasabay sa buong mundo. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo sa kanyang Baka kurakatin lang eh. Kurakatin lang yan. Kasi nga 'di ba? Ang daming kurakot ngayon tapos gusto nyo yung mga taga-ibang bansa magi-invest sa atin di alam na nga nilang kurakot no? Magtatanga-tangahan pa ba sila? Tuloy tayo. Sa pagpapakilala sa Airbus A350-1000, ang pinakamalaki at advanced aircraft ng flag carrier Philippine Airlines o PAL sa Villamor Air Base, Pasay City noong Sabado, Enero 17. Sinabi ng Pangulo na bahagi ng adhikain ng kanyang administrasyon na makagawa ng world-class connectivity sa pamamagitan ng modernisasyon ng mga paliparan at ma-upgrade ang mga infrastruktura para sa pag-unlad ng rehiyon at paglago ng ekonomiya. Wow! This administration remains committed to upgrading infrastructure, modernizing airports, enhancing connectivity, and boosting the economy, anang Pangulo. Tinukoy ng Presidente ang mga ginagawa ng gobyerno kasama ang private partners para mapaganda ang biyahe sa mga pangunahing destinasyon at mapalakas ang pag-unlad sa rehiyon at ang ekonomiya. Wow! Ang reaksyon lang natin dyan, bago kayong magsalita ng ganyan, mahal naming Pangulo, hindi pala mahal, Pangulo lang, BBM nga nakalagay dito Bongbong Marcos lang Unahin nyo yung problema ng ating bansa. Yun muna, hindi announce kayo ng announce Announce dito, announce doon. Nasaan naman yung action? Awanan Apay kasjay kayo. Manong, lakay. Trabaho din, hindi yung puro announce. Baka sabihin nyo, binabanatan na naman si BBM. Si BBM pala, nakalagay dito BBM. Hindi ho ganon mga sir. Wala na nga tayong nakita, announce lang ng announce Ang dami nang na-announce niyan. Bahala ka dyan BBM, no? Puro ka kasi announce. Wala pa ako nakikitang big project nito. Credit grabber pa. Bahala ka dyan, BBM. Nakalagay BBM, no? Ito na, dito na po tayo mga kapatid. Vince Dizon, sumbong sa Pangulo, binahan ng peking proyekto. Meron naman talagang bahang peking proyekto. Pero ano bang pinuputok ng buchi nito? Hindi ko alam kung sala sa init, Di ba kakampi nila to? Basahin po natin. Ricardo, anong meron dito? Kinumpirma ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon na maling coordinates ng infrastructure projects ang inilagay sa isumbong mo sa Pangulo website ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa interview ng programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, binanggit ni Dizon kay award-winning journalist Pinky Webb na tinalakay niya kay Senate President Pro Tempore ang nasabing issue nitong nagdaang araw. Totoo po talaga na whether sinadya o nagkamali, maraming mga proyekto na isinumite sa isumbong mo sa Pangulo website noong nakaraang taon na mali-mali ang coordinates, wika ni Dizon. Kaya nga kahit kami, nung kami pumasok nung September at Oktubre, nalilito-lito rin kami kasi pumupunta kami sa lugar. O kala ko ba may proyekto rito? Bakit wala? Dugtong pa ng kalihim. Hindi naman masabi ng DPWH Secretary kung sinadya o honest mistake ang pagkakalagay ng mga maling coordinate ng proyekto. Kasi clearly yung mga monitoring system nila nung nakaraan talagang madaling mamanipula na nakita na natin ngayon, saad ni Dizon. Nauna rito ay sinisi ni Lacson si Bunoan sa paglalagay ng mali-maling coordinate upang mailigaw umano ang mga investigador sa mga ghost at substandard na proyekto. Deliberate, ibig sabihin kino-cover up na talaga,
diin nilakson sa kapihan sa Senado noong Enero 14. Kaya pala sinasabing niyang ang grid coordinates mali, yun pala nasa utak niya alam niyang minali niya, dagdag ng senador. Aniya, kaya umabot sa higit 400 ang inisyal na nakitang ghost project ay dahil sa mali-mali ang binigay na grid coordinate upang mailigaw ang mga investigador. Ngayon, ang tanong, sino bang nag-appoint sa mga yan? Sino bang nag-appoint? Sino ba dapat ang sisihin, Duterte? Kung may mga mali-mali, puro mali-mali na lang. Puro mali. Mali dito, mali doon. Nagkamali. Sinadyang magkamali o ginugulo nyo lang talaga. Alam nyo, ang pinaka-the best dito, mga kapatid. Ibalik si Marcoleta, ibalik si Cheese, tapos magtuloy-tuloy ang flow ng investigasyon sa Ghost Project Flood Control na binaboy po ng mga buayang, hindi lang kontraktor. Meron dyan sa loob. Kayo ho ang gumugulo dyan. Sa totoo lang dyan sa loob eh. Mapakait na sino dyan. Gulo-gulo nyo. Wala na nga nangyayari. Imbestiga kayo ng ginulo ni ganito, ginulo ni ganyan. Ibalik nyo. Si Marcoleta. Alam nyo, hindi matatapos ang puro announce kayo ng announce. Walang mangyayari dyan, di ba? Puro ganyan. Ito ata yung nanguhuli ng gagamba sa pumunta ng Davao City. Sila yun, di ba? Matatalino kayong mga tao, pero nangangamote kayo sa pag-iimbestiga. Ibigay nyo na kay Marcoleta kasi yun po ang pinaka-importante. Dapat sila. Hindi po kayo, mga kamote kayo dyan. Pasi lang ho ito sa opinion ko. Magsilayas kayo dyan, ibalik nyo sa Blue Ribbon si Marcoleta at si Cheese. Kasi patas si Cheese pala, no? Yan. Hindi ko ano-ano mga pinagagawa ninyo dyan. Kinabukasan, iba na naman ang report. Ginulo. Kakampi nyo rin naman yan. Kayo lang yan eh. Okay, ito na po tayo sa... Ito, masyadong latest to mga kapatid, no? Sabi ng ganun, atong ang tutuluyan ni Boying Rimulya. Di ba naimbestigahan na yung mga ganyan? Hindi mo na kailangan sabihin, hulihin nyo na lang. Di ba, no? Areglo sa mga missing sa Bungero, dehins na uubra. Talagang pwede kung may kasalanan talaga. Pero kung kaya nyo po na, mamaya na nga, pabasa muna natin kay Ricardo. Ricardo, ano po bang meron dito? Tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remula Wow, Jesus! na walang kawala ang negosyanteng si Charlie Atong Ang sa kasong kidnapping with homicide, kaugnay ng mga missing sa Bungero, kahit paarigluhin niya ang pamilya ng biktima. Ayon kay Remula, maraming pagsubok ang kanilang pinagdaanan sa proseso ng investigasyon laban sa negosyanteng si Atong Ang kaugnay ng pagkakasangkot nito sa mga nawawalang sa Bungero. Aniya, unti-unting nabawasan ang mga lumalapit sa kanilang pamilya ng mga biktima kaugnay ng kaso dahil sa umano'y mga isinasagawang pag-areglo. Gayunman, sinabi ni Remula, itinuloy ng Department of Justice o DOJ ang investigasyon laban sa gaming tycoon dahil isa itong responsibilidad ng Estado. Kung hindi umano kinasuhan si Ang sa pagkawala ng mga sabungero, posibleng marami pang mapatay ang kanyang grupo para maprotektahan ang iligal na negosyo. Ito po ay responsibilidad na ng Estado. Hindi na po ito private crime, this is already a public interest. Kaya kahit umareglo sa ibang tao yan, ang aming trabaho magkaroon pa rin ng hustisya. Kasi pag di namin ginawa ang hustisya, magtutuloy-tuloy ang kalokohan na yan. Papatay ng tao yan, walang tigil. Wika ni Remula sa kanyang programa sa radyo noong Sabado. Wag nyo nang punahin yung papatay-patay Iba yun. Para sa akin, sige lang. Kung talagang may kasalanan. Pero kung ganito kayo ka-agresibo sa ano ba yan? Sa bungero. Sana ganun din po sa bilyones na nawawala na kinurap po ng mga nakaupo. Allegedly. Diba? Tsaka, ewan ko, ba't galit na galit to si Rimulya? Baka naman i-connect nyo na naman sa Duterte, Baka may kinalaman na naman ng Duterte nito, baka ganyan na mangyari. Sana wag, Ay, nako talaga. Okay, dito na po tayo. Dumako na po tayo sa ating pinakahuli. Ito, gigil na gigil din siya rito, no? Kay Libiste, Kamara Tatalupan Solar Franchise na parang ghost.
Niloko lang tayo ni Libiste. Bakit ngayon kayo nagkakaganyan? Porket ba, ewan ko, nagugunggungan ho talaga ako. Sir Remulla, pasensya na po we love you, pero parang nagugunggungan ako sa mga diskarte. Isipin nyo na lang bilyones nga yung mga nawawala. Yung mga sinasabi po ni Libiste, mga bilyones. May mga trilyones, etc. Imbis po na alamin nyo, sige nga, alamin natin, halika, mag-usap tayo. Alamin natin yung mga sinasabi mo. Imbis na ganun sana, ito naman, sisilipan naman niya si Libiste. Pwede kung may kasalanan si Libiste. Pero yung sinusumbong ni Libiste, try nyo rin. Kaya, ang nangyayari ho kasi nagiging one-sided kayo. Nadadala na naman ako ng damdamin ko. Ricardo, pwedeng pakibasa na lang tong huling news natin. Mula sa Genius Kid ng Solar Energy, ngayoy tinaguli ang budol ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si Batangas Rep. Leandro Levisque matapos mabigo ang kanyang Solar para sa Bayan Corp sa pangakong proyekto. Sa programang executive session sa DZRH, iginiit ni Remulla na nananatiling problema ng bansa ang kuryente. Kuryente ang problema natin, tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na gumawa ng solar. Kalokohan. Sabi naman niya, nakatulong daw yun Ang dami doon natulungan na bahay. Ewan, di natin alam, no? Pero kung may kasalanan si Libiste, sige lang. Pero sabi naman ni Libiste, ang dami daw natulungan nun Oo, yung kuryente natin problema na talaga. Ba't kay Libiste nyo ba lahat isisisi? Hindi, next ko lang. Puta si Libiste ba, pag nagawa nyo yan, magmumura yung kuryente? Hindi lang naman Meralco, ang dami. Okay, tuloy muna tayo. Kakainis talaga itong mga to, no? Tuloy tayo. Niloko lang tayong lahat. Wika niya. Ayon Hindi naman kami niloko ni Libiste. Hindi naman siya nanluloko nung lahat. Itong Remulla na to sa Ombudsman, nakakuha si Libiste ng congressional franchise noong 2019 sa ilalim ng Administrasyong Duterte sa Ayan na naman! Duterte na naman! King ina, basta i-connect sa Duterte. Galing, tuloy tayo. pamamagitan ng mga koneksyon sa politika at legal na payo. Kasi may kakuntsabayan sa kaas, hindi nila naiintindihan yung corporate structure niyan Sinong kasama niyan? Di may mga abogadong kausap yan. May koneksyon sa Duterte government. 2019 yung franchise. Kaya pala pinupush to kasi may kinalaman na naman sa Duterte. Doon sa Cabral Files, wala kasing mga Duterte. Kaya parang wag na pagkaksayahan yan, no? Siguro lang, no? Siguro walang Duterte doon. Ang mga nakalagay lang doon yung mga kupunan nila siguro. Ito lang, hula lang to, Hindi ko sinasabing totoo. Siguro lang. Kasi ayaw nila ng Cabral Files Kaya ngayon babanatan nila si Libiste. Ang galing. Diin ni Remulla. Binanggit pa niya na may impluensya umano ang ina ni Libiste, si Senator Loren Legarda, sa proseso ng pag-aproba ng franchise. Dagdag pa niya, ang pangunahing issue ay kung tinupad ba ng may-ari ng prangkisa ang mga pangako nito. Imbes na i-bid out mo sa 20 providers ng solar, ibinigay mo sa isa, dagdag niya. Ayon sa Ombudsman, ang franchise na formal na naaprubahan noong 2019 ay naituring ng allocable noong 2018 pa lang sa tulong ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Nais namang paimbestigahan ni Lanao del Sur Rep. Zia Alonto Adyong sa Kamara de Representantes ang issue ng legislative franchise na ipinagkaloob sa kumpanya ni Leviste. Ayon kay Adyong, miyembro ng House Committee on Energy, ang pag-aabandona ng obligasyon matapos mabigyan ng legislative franchise ay masasabing kapareho na rin ng isang ghost project. Pero sa akin, pag binenta mo yan dahil tatakasan mo lang, anong pinagkaiba niyan sa mga ghost project na mayroong obligasyon ka na dapat gawin tapos tinakasan mo? So, Yun naman pala, walang palang pinagkaiba sa ghost project to Ba't di ka magsalita din patungkol sa mga ghost project? Magsalita rin, maging manghang ka rin doon, di ba? Ewan ko sa mga to. lang pinagkaiba. Diin ni Adyong sa Saturday Media Forum sa Quezon City noong Sabado.
Hindi pa makumpirma ng mambabatas kung may nakasampa ng resolusyon para masiyasat ang issue, pero kailangan umano itong maimbestigahan, lalo na kung totoong nabigo ang solar firm ni Leviste na makapag-deliver sa kanyang mga commitments. I don't know if there's already a resolution that has been filed to investigate this case. So I think kailangan talaga nating masusing tignan itong issue na ito, covering the issue on Solar Philippines, wika ni Adyong. Anya, kailangan ding silipin kung nagkaroon ng corporate layering upang guluhin ang mga kinauukulan at upang makaiwas sa pananagutan. Ang sa amin lang po, this is a valid concern that I guess the House of Representatives should look into because there seems to be a corporate layering to obfuscate the issue at hand, wika ni Adyong. Noong 2019, pinagkalooban ng Kongreso ng prangkisa ang Solar para sa Bayan Corp ni Leviste kung saan binigyan nito ng authority to build, install, and operate solar-powered microgrids sa mga liblib na lugar at off-grid communities. Noong Biyernes, kinasuhan ni Leviste ng cyber libel si Palace Press Officer Attorney Claire Castro dahil sa akusasyon na iligal umano itong ibinenta ang prangkisa ng Solar para sa Bayan Corp. Humirit siya ng 100 million pesos moral damages, Agoy. 10 million pesos exemplary damages, at 1 million pesos attorney's fees. Aray. Saklap nun, no? Yari din si Manang Claire. Alam nyo, ito lang Kila Rimulya, alam nyo, kwento niya lahat yan sa Pagong. Tapos, kung ganyan kayo kadesperado kay Leviste, dapat ganyan din kayo kadesperado at kaagresibo doon po sa mga magnanakaw na nakaupo. Hindi doon lang sa kontraktor. Puro kayo kuda, puro salita. Wala namang nangyayari, mga kapatid, di ba? Okay, siguro hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapatid. Kung trip nyo ng balita na may kasamang reaction video, nandito lamang po tayo. Gusto ko po sanang humingi sa inyo ng suyo. Pag nakarating kayo, hanggang dito, inaabot kayo ng balita, palike naman po ng ating video. Pa-type Duterte pa rin. I-like nyo po. Napaka-importante po sa amin yan. I-share nyo na rin para mas maganda, no? Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Peace out. Oh my God, we're back again.